Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ika-24 sa buwan ng Hunyo, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Singil sa kuryente sa Oriental Mindoro tumaas ngayong Hunyo 2026. Pag-ibig Fund naglunsad ng safe loan para sa mga miyembro. At inventor ng Palatak Palay Cedar pinangaralan ng LGU Bongabong. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, matagumpay na isinagawa ng kampilan ng mga mamimiling Filipino o KMAP ang ika-4 na KMAP Consumer Rights Awareness Run 2026 noong Hunyo 20. Bilang bahagi ng patuloy nitong kampanya upang palawakin ang kaalamanan ng publiko hinggil sa karapatan at responsibilidad ng mga mamimili. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Matagumpay na isinagawa ng kampilan ng mga mamimiling Pilipino Incorporated o KMAP ang ika-4 na KMAP Consumer Rights Awareness Run 2026 na kalang 20 ng Hunyo. Bilang bahagi na patuloy nitong kampanya upang palawakin ng kaalaman ng publiko hingga sa karapatan at responsibilidad ng mga mamimili. Ang mga kalahok na mula sa iba't ibang sektor na lipunan ang nakiisa sa naturang fan run na ginanap sa mga lansangang sakop ng Mindoro State University patungong JP Rizal Street sa Calapan City. Tampok sa aktibidad ang kategoryang 3K, 5K at 7K na nilahukan ng mga mamamayan, estudyante, kawani ng pamahalaan at iba pang taga-suporta ng advokasya ng organisasyon. Bitbit ng programa ang temang Empower Consumers, Educate Communities, Run and Help Construct a Classroom for Indigenous Kids na naglalayong hindi lamang itaguyod ang kamalayan sa karapatan ng mga mamimili, kundi ang makatulong din sa pagtatayo ng silid-aralan para sa mga katutubong mag-aaral ng Oriental Mindoro. Ayon sa KMAP, bahagi ng nalikom mula sa aktibidad ay ilalaan sa mga programang pang-edukasyon at pang-komunidad ng organisasyon, kabilang mga inisyatibong tutugon sa kakulangan ng mga pasilidad sa pag-aaral ng mga pamayanang katutubo. Bukod sa fun run, nagsilbi rin ang aktibidad bilang plataforma upang higit na maipaabot sa publiko ang kahalagahan ng pagiging mapanuri at responsableng mamimili. Nagkaroon din ng mga talakayan at impormasyon hinggil sa consumer rights awareness at mga isyong may kinalaman sa mga mamimili at iba pang paglabag sa kanilang mga karapatan. Ang kampilan ng mga mamimiling Pilipino Incorporated ay isang non-profit at non-political na samahan na nagsusulong ng kapakanan ng mga mamimiling Pilipino sa pamamagitan ng edukasyon, advokasya at pakikilahok sa mga programa naglalayong mapangalagaan ang interes ng publiko. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga opisyal ng organisasyon sa lahat na nakiisa at sumuporta sa programa na anilang nagbigay daan upang maisulong ang kamalayan sa karapatan ng mga mamimili habang nakatutulong sa mga komunidad na higit na nangangailangan ng suporta sa edukasyon. Ang KMAP ay ang kampilan ng mamimiling Pilipino. Ito ay isang NGO na nagsimula sa Laguna at sinimulan noong 2013. Nagkaroon ng launching noong 2024 at ginanap ito doon sa Oriental Mindoro National High School. At nagkaroon ulit ng fun run ngayon dito sa Mindoro State University para sa ganoon ay magkaroon ng awareness, para magkaroon ng kaalaman ang mga mamimili sa tamang batas o pamamaraan na dapat ay naiintindihan ng lahat nang hindi maabuso o magkaroon ng pang-aabuso ang mga nagninegosyo o bigyan ng hindi lamang kaalaman kundi pantay-pantay sa larangan ng mamimili at ng nagbebenta o pantay din sa larangan din ng batas. At ngayon, sana magtuloy-tuloy at magkaroon ng bahagi ang aming samahan
sa komunidad, hindi lang dito sa Calapan, kundi siguro sa buong bansa. Na sinasabi ko nga palagi, magkaroon ng tamang kalaman, at tamang kalaman ay magliligtas. Kung may tamang kalaman, ito ay magliligtas. Ililigtas tayo ng ating tamang kalaman. Formal na kinilala ng pamahalaang bayan ng Bungabong ang natatanging ambagan ni Engineer Delphin C. Cuevas Jr., isang inventor at negosyanteng Mindoreño na nagbigay ng karangalan sa lalawigan sa pamamagitan ng kanyang makabagong teknolohiyang pang-agrikultura. Formal na kinilala ng pamahalaang bayan ng Bungabong ang natatanging ambag ni Engineer Delphin C. Cuevas Jr., isang inventor at negosyanteng Mindoreño na nagbigay karangalan sa lalawigan sa pamamagitan ng kanyang makabagong teknolohiyang pang-agrikultura. Sa bisa ng Resolution 138 Series of 2026, pinuri ng sangguniang bayan si Cuevas para sa kanyang mahalagang kontribusyon sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, partikular sa paglikha at paglaganap ng palatak palay seeder, isang makabagong kagamitang tumutulong upang mapataas ang produktibidad at kahusayan sa pagtatanim ng palay. Si Cuevas na nagtatag ng Farmwell Agricultural Machinery Manufacturing ay kinikilalang tagapagtaguyod ng mga inobasyong nakatuon sa kapakanan ng mga magsasaka. Ang kanyang imbensyon ay pinagsama ang mga prinsipyo ng direct seeding at manual transplanting na nagreresulta sa mas maayos sa distribusyon ng binhi, pagbawas sa gastusin sa paggawa at ang mataas na kakayahan ng pananim na makayanan ng iba't ibang hamon sa kapaligiran. Dahil sa tagumpay na naturang teknolohiya, naipakalat na ito sa iba't ibang bahagi ng bansa at nakatanggap ng maraming pagkilala mula sa mga institusyon ng pamahalaan ng sektor ng agham at teknolohiya. Kabilang sa mga parangal na natanggap ni Cuevas ang kauna-unahang Presidential Field Innovation Award. Kinilala rin sa resolusyon ng mahalagang suporta ng Department of Science and Technology Mimaropa at DOST Oriental Mindoro na nagbigay ng teknikal na gabay, nominasyon at iba pang kinakailangang suporta upang mapataas ang pambansang antas ang mga inobasyon ni Cuevas. Kasabay nito, isinulong din ng Sangguniang Bayan ang paglikha ng isang ordinansang magtatatag ng Science, Technology and Innovation Committee sa lokal na pamahalaan. Layunin ng ordinansang magkaroon ng mas sistematikong suporta para sa lokal na inventor, mananaliksik at mga proyekto may kaugnayan sa agham at teknolohiya. Ayon sa mga opisyal ng bayan, ang pagkilala kay Cuevas at ang pagtatag ng STI Committee ay magkatuwang na hakbang upang mapaunlad ang kultura ng inobasyon sa Bungabong. Habang pinararangalan nito ang tagumpay ng isang lokal na inventor, nililikha naman ito ang mekanismo upang masuportahan ang mga susunod pang makabagong ideya mula sa komunidad. Nagpahayag naman sina Mayor John Michael Malaluan at Vice Mayor Jason Barcelona ng kanilang suporta sa mga programa nagtataguyod ng agham, teknolohiya at inobasyon. Anila sa pagtulong ng DOST at iba pang mga katuwang na ehensya. Inaasahang mas mapapalawak pa ang mga oportunidad sa larangan ng digitalization, smart farming, e-commerce at intellectual property registration na makatutulong sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng Bungabong at ng buong Oriental Mindoro. Antabayanan ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay
ibibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inirekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa sangguniang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang pag-aproba sa pagbibigay ng mahigit 1 milyong halaga ng fuel at material assistance para sa bayan ng Puerto Galera na kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa matinding kakulangan sa supply ng tubig. Inirekomenda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa sangguniang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang pag-aproba sa pagbibigay ng mahigit 1 milyong halaga ng fuel at material assistance para sa bayan ng Puerto Galera na kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa matinding kakulangan sa supply ng tubig. Batay sa PDRRMC Resolution No. 03 Series of 2026 na inoprubahan nakaraang ika-19 ng Hunyo, hinihiling na konseho na pahintulutan ang pamahalaang panlalawigan na maglaan ng tulong mula sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund Quick Response Fund upang masuportahan ang mga hakbang ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa lumalalang krisis sa tubig. Bukod dito, iminungkahi rin ang karagdagang buwan ng fuel assistance na 250,000 pesos habang nagpapatuloy ang kakulangan sa tubig at nananatiling epektibo ang deklarasyon ng State of Calamity batay sa patuloy na pagsusuri at verifikasyon ng sitwasyon. Matatandaan na idineklara ng pamahalaang bayan ng Puerto Galera ang state of calamity sa pamamagitan ng Resolution No. 06-198-2026 na may petsang 15 ng Hunyo dahil sa patuloy na kakulangan ng supply ng tubig na nakakaapekto sa mga kabahayan, establishmentong pangnegosyo at panturismo, mga pampublikong institusyon at iba pang mahalagang serbisyo sa bayan. Sa liham ni Governor Yomelito Bons Dolor na ipinadala sa sangguniang panlalawigan, binigyan diin ng agarang pangangailangan para sa karagdagang suporta upang mapanatili ang water holding operations at iba pang emergency measures na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Puerto Galera. Naglabas din ng gobernador ng isang certificate of urgency upang mapabilis ang pag-aproba sa kahilingan na aniya ay kinakailangang aksyonan agad upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng tubig at iba pang pangunahing serbisyo sa mga apektadong komunidad. Inaasahang tatalakayin at pagdidesisyonan ng sangguniang panlalawigan na rekomendasyon ng PDRRMC upang agad na maipagkaloob ang kinakailangang tulong sa Puerto Galera habang patuloy na hinaharap ng bayan ang epekto ng nararanasang kakulangan sa supply ng tubig. Samantala, naitala ng Ormeco ang pagtaas ng kabuang electricity rate sa mahigit 18 pesos kada kilowatt hour ngayong Hunyo 2026 mula sa 14.91 kilowatt hour noong Mayo. Ito ay katumbas ng 3.3730 kilowatt hour na dagdag singil o 21.61% pagtaas sa loob lamang ng isang billing period. Ang kabuang detalye sa report na ito. Naitala ng Ormeco ang pagtaas ng kabuang electricity rate sa mahigit na 18 pesos kada kilowatt per hour ngayong June 2026 mula sa 14.91 pesos kilowatt per hour nakaraang Mayo. Ito ay katumbas ng 3.37 pesos kada kilowatt per hour na dagdag singil o 22.61% na pagtaas sa loob lamang ng isang billing period. Ipinaliwanag ng kooperatiba na ang pangunahing dahilan ng pagmahal ng singil ay ang pagtaas ng generation cost na umaabot sa 508.15 million pesos ngayong June mula sa 376.64 million pesos sa karaang buwan. Katumbas ito ng halos 35% pagtaas sa gastos sa pagbili ng supply ng kuryente.
Malaking salik din ang mas mataas na pagkuha ng kuryente mula sa mga emergency power providers. Mula sa mahigit na 5.33 million kilowatt per hour nakaraang Mayo, umakyat ito sa higit na 8.32 million kilowatt per hour ngayong June o pagtaas na 56.09%. Dahil dito lumaki rin ang ambag ng emergency power sa kabuuang power supply na lalawigan mula sa 14.05% tungo sa 20.59%. Samantala, bumaba naman ang enerhiyang nagmumula sa renewable energy sources. Naitala ang pagbaba ng supply mula sa 8.64 million kilowatt per hour tungo 7.68 million kilowatt per hour dahilan upang mas dumepende ang sistema sa mas mahal na pinagkukunan ng kuryente. Bagamat nagbigay ng konting ginhawa ang pagpapatupad ng bagong patakaran na nag-alis ng ilang buwis na ipinapataw tulad ng lifeline subsidy, hindi nito lubusang napigilan ang pagtaas ng kabuang singil sa kuryente. Ang pagtaas ng ito ng taripa ay umani naman ang negatibong pagtugon mula sa mga member consumers dahil anila sa patuloy pa rin nararanasan rotation na brownout at emergency interruptions. Ayon pa sa komento ng maraming netizens, malaon ng problema ang serbisyo ng kuryente sa lalawigan at hanggang ngayon ay nananatili pa rin pasanin ng maraming Mindoreño. Magbabalik po ang TVNet News Time makalipas sa ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Naglunsad ang Pag-ibig Fund ng bagong Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan Program upang magkaloob ng abot-kayang tulong pinansyal na hanggang 10,000 piso para sa mga kwalipikadong membro ng dumaranas na gipit na sitwasyon na dahil sa patuloy na epekto ng krisis sa Middle East.
Naglunsad ang Pag-ibig Fund ng bagong Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan Program upang magkaloob ng abot-kayang tulong pinansyal ng hanggang 10,000 piso para sa mga kwalipikadong miyembro na dumaranas ang gipit na sitwasyon dahil sa patuloy na epekto ng krisis sa Middle East. Ang ayudang ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng Pag-ibig Fund sa mga manggagawang Pilipino at ng kanilang mga pamilya, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghatid ng mabilis at praktikal na saklolo sa mga mamamayan sa oras ng kagipitan. Ang SAFE Loan ay isang mabisang paraan ng ahensya upang magbigay ng konkretong tulong habang patuloy na ginagabayan ng pamahalaan ng mga pamilyang Pilipino na apektado ng mga kaganapan sa ibang bansa. Binigyan din rin ng ahensya na matapos tulungan ng mga direktang naapektuhang OFW, panahon naman ngayon upang palawakin ang suporta sa mga miyembrong naiwan sa Pilipinas. Ngunit nakararanas ang bigat sa mga pang-araw-araw na gastusin. Ang mga aplikasyon para sa programang ito ay tatanggapin ng ahensya hanggang September 8, 2026. Kami po ay malugod na binabalita po sa inyo na meron pong bagong loan ang Pag-ibig Fund. Ang tawag po namin dito ay SAFE Loan or Special Assistance for Financial Emergencies. So kaya po SAFE ang tawag po doon dahil ito po ang layunin nito ay tayo po ay matulungan sa krisis na dinadanas po natin dulot po ng gera sa Middle East. So ang layunin po nito ay maibsan po yung ating mga gastusin sa pamamagitan po ng loan na ito. Po sa mga requirements or documents na kailangan natin, ito po ay isang magandang oportunidad po sa ating mga members dahil hindi po natin kailangan po na magpasa ng payslip or proof of income. Di ba po pag sa MPL or calamity loan, nire-require po tayo na magpasa po ng payslip or proof of income o yung pinipilapan po natin sa likod. Dito po sa SAFE Loan, kailangan lang po nating i-state po yung ating net disposable income or pipilapan po natin dun sa form. Meron po akong hawak dito na example po ng application form para po sa SAFE Loan. So makikita po natin dito nandito lang po yun, ililista lang po natin o isusulat po natin kung magkano po yung net disposable income po natin for 1 month. At maaari na tayo mag-loan. Ang karagdagan lang pong dokumento na kailangan po nating ipasa sa Pag-ibig Fund ay valid ID po o government valid ID na acceptable po sa Pag-ibig Fund po. Inaanyayahan po namin ang lahat ng mga active members ng Pag-ibig Fund na kayo po ay mag-file na. Abot na abot po kayo hanggang September 8. Pwede po kayong pumunta sa office dito sa Gaisano Mall. Ang ating pong filing ay pwedeng over the counter. Kagaya po ng sinabi ni attorney, magdala lang po kayo ng application form, valid ID. At kung meron kayong ATM Land Bank, pwede natin yung pasukan ng inyong proceeds. Kung wala naman, ay pwede naman namin kayong isyuhan dito sa Calapan office ng cash card or ng loyalty card plus. Ano po? At pwede rin tayo mag-file online. Ang kailangan lang natin sa online filing ay meron tayong loyalty card plus. Umabot sa mahigit 3.74 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa magkahiwalay na interdiction operations na isinagawa sa Batangas Port nitong Hunyo 17 at Hunyo 21, 2026. Dalawang pasaherong patungong Oriental Mindoro ang naaresto kaugnay ng mga insidente. Umabot sa mahigit na 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang ilegal na droga ang nasabat ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa magkahiwalay na interdiction operations na isinagawa sa Batangas Port nakaraang June 17 at June 21, 2026. Dalawang pasaherong patungong Oriental Mindoro ang naaresto kaugnay ng mga insidente. Sa ulat ng PDEA, unang nasabat nakaraang June 17 bandang alas 2:20 ng hapon sa Barangay
Barangay Santa Clara, Batangas City ang humigit kumulang na 150 na gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug value na 1.02 million pesos. Nahuli sa operasyon ng isang lalaki, 39 na taong gulang at residente ng Rojas, Oriental Mindoro, habang nakatakda sana sumakay ng barkong patungong Calapan City. Bukod sa illegal na droga, na-recover din mula sa kanyang pag-iingat ang isang cellular phone at driver's license. Samantala nakaraang June 21, madang alas 3:30 ng hapon, muli nagsagawa ng interdiction operation ang mga otoridad sa Zone 2 ng passenger terminal kung saan nasabat ang tinatayang 400 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 2.72 million pesos. Naaresto naman sa naturang operasyon ng isang lalaki, 39 na taong gulang at residente ng Calapan City. Nakuha mula sa kanya ang 2 transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, isang passenger ticket at patungong Calapan City at driver's license. Ang dalawang operasyon ay pinangunahan ng PIDEA Seaport Interdiction Unit, Batangas. Katuwang ang PIDEA Batangas Provincial Office, Philippine Ports Authority Port Police Department, Batangas, PNP Batangas Maritime Police Station at Philippine Coast Guard K-9 Team, Batangas. Sa kabuuan, naaabot sa 550 gramo ng hinihinalang shabu na may kaubong standard drug value na 3.74 million pesos ang nasabat sa dalawang magkahiwalay na operasyon na pinaniniwalaang nakatakdasa ng maiposibit papasok sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa PIDEA, ang matagumpay na pagkakasabat sa mga illegal na droga ay patunay na patuloy na pagbabantay at koordinasyon ng mga law enforcement agencies upang mapigilan ang pagpasok at paglaganap ng mga mapanganib na droga sa mga pantalan. Mahaharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa YouTube. Type mo ang Antivenet Newsline. Bisitahin at like ng aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.